Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ang aking puso ay napupuno ng labis na galak at kagalakan sa pagkakataong ito na muli tayong magkasama-sama sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos. Salamat sa Panginoong Hesukristo na binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon ngayong umaga na ito upang magbukas ng ating mga mata, magbukas ng ating mga puso, at magbukas ng ating mga isipan sa kanyang walang hanggang pag-ibig at habag. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang, mga kapatid, kundi isang sagradong regalo mula sa langit, isang patunay na ang Diyos ay patuloy na may magagandang plano para sa bawat isa sa atin. Sa pag-iral ng bagong araw na ito, tayo ay binibigyan ng walang kapantay na oportunidad na magsimula muli, na magtakda ng mas mataas na mga layunin at na mamuhay ng may mas malalim na layunin at kahulugan. Habang tayo ay nagsisimula ng ating paglalakbay sa araw na ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa bawat isa sa inyo na nandito ngayong umaga. Ang inyong presensya, ang inyong dedikasyon sa paghahanap ng mukha ng Diyos sa maagang oras ng umaga ay isang kahangahangang patutuo ng inyong pananampalataya at ng inyong pagnanais na maging malapit sa ating lumikha. Salamat sa lahat ng mga kapatid na kahit pagod pa mula sa nakaraang araw, kahit maraming responsibilidad ang naghihintay, ay nag-alis ng oras upang makiisa sa atin sa banal na sandaling ito ng panalangin at pagsamba. Ang inyong presensya ay hindi lamang nagpapalakas ng ating kolektibong panalangin, kundi nagpapaalala rin sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating espiritual na paglalakbay. Ang tema ng ating panalangin ngayong araw ay tungkol sa pagpapasalamat, ang mahalagang pundasyon ng ating pananampalataya at ang susi sa pagbubukas ng walang hanggang mga pagpapala mula sa langit. Ngayong umaga, nais nating suriin at unawain ang malalim na kapangyarihan ng pasasalamat, kung paano ito nagbabago ng ating mga puso, kung paano ito nagtutulak sa atin na maging mas malapit sa Diyos, at kung paano ito nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala na hindi natin kailanman inakala na posible. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyon o isang simpleng pagkilala sa mga bagay na mayroon tayo, kundi ito ay isang malalim na espiritual na disiplina na humuhubog sa ating karakter, nagpapabago ng ating pananaw, at nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating sa ating landas. Sa araw na ito, nais nating pumunta sa salita ng Diyos upang makita ang halimbawa at ang mga tagubilin tungkol sa kahalagahan ng pasasalamat sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay matatagpuan sa 1 Thessalonica 5:18, kung saan sinasabi ng salita ng Diyos, "Magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa Kristo Jesus." Mga kapatid, pakinggan natin ng mabuti ang kapangyarihang mensaheng ito. Hindi sinasabi ng talatang ito na magpasalamat tayo para sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin dahil alam nating may mga trahedya, may mga pagsubok, may mga sakit na hindi mula sa Diyos. Ngunit sinasabi nito na magpasalamat tayo sa lahat ng mga sitwasyon, sa lahat ng mga pagkakataon, dahil kahit sa gitna ng pagsubok, ang Diyos ay nananatiling mabuti, ang Diyos ay nananatiling tapat, at ang Diyos ay may plano na higit pa sa ating maiisip. Ang pasasalamat ay hindi kondisyonal base sa ating mga kalagayan, kundi ito ay isang desisyon, isang pagpili na kilalanin ang kabutihan ng Diyos kahit na ang ating mga mata ay hindi pa nakakakita ng buong larawan. Ngayong umaga, mga mahal kong kapatid, nais kong anyayahan kayong lahat na hindi lamang makinig sa panalangin ito, kundi aktibong makibahagi sa pamamagitan ng inyong mga puso. Habang ako ay manalangin, manalangin din kayo sa inyong mga puso. Sumang-ayon kayo sa bawat salita, sa bawat kahilingan, sa bawat pagpapasalamat.
Hayaan ninyong ang inyong espiritu ay makiisa sa kolektibong panalangin ng ating komunidad. Kung kayo ay nanonood o nakikinig man sa panalangin ito, alam kong ang Diyos ay may espesyal na mensahe para sa inyo ngayong araw. Hindi aksidente na kayo ay nandito. Hindi pagkakataon lamang na kayo ay nakarinig ng panalangin ito. Ang Diyos mismo ang nagudyok sa inyong mga puso na maghanap ng Kanya sa umaga na ito, at alam ko na Siya ay may kahangahangang bagay na ihahayag at ibibigay sa inyo. Kaya't buksan ninyo ang inyong mga puso ng buo, alisin ang lahat ng pagdududa at tanggapin ang biyaya na inihanda ng Diyos para sa inyo. Habang tayo ay nagsisimula ng ating panalangin, nais kong magdala ng isang espesyal na transisyon na magtutulak sa atin mula sa ating pag-uusap patungo sa ating direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon, kundi ito ay isang personal na pakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. Ito ay isang mahalagang koneksyon kung saan tayo ay maaaring maging totoo, maaaring maging bukas, at maaaring magdala ng lahat ng ating mga pangangailangan, mga takot, mga pangarap, at mga pasasalamat. Kaya't sa sandaling ito, mga kapatid, maghanda tayo ng ating mga puso. Tumahimik tayo sa presensya ng Diyos. Alisin natin ang lahat ng distraksyon, ang lahat ng alalahanin, at tumuon tayo sa Kanya lamang. Hayaan nating ang Espiritu Santo ay gumayaw sa gitna natin at gabayan tayo sa panalangin ito tungo sa mas malalim na karanasan ng Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Ama naming mahal sa langit, Ikaw na Haring walang hanggan, Ikaw na Panginoon ng lahat, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw na nag-aalaga sa bawat nilalang. Kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat at pagsamba. Ama, wala kaming karapat-dapat na tumayo sa iyong presensya. Wala kaming karapatang tawagin ka naming Ama. Ngunit dahil sa dugo ni Hesukristo, dahil sa Kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kami ay ginawang mga anak, kami ay ginawang mga mana, at kami ay binigyan ng karapatan na lumapit sa iyong trono ng biyaya na may buong pagtitiwala at katapangan. Panginoon, sa umaga na ito, kami ay nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo ng buo. Hindi lamang ang aming mga labi ang pumupuri, kundi ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga espiritu ay yumuyukod sa harap ng iyong kadakilaan. Salamat Panginoon, salamat sa walang kondisyong pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Salamat sa tapat na kabutihan na iyong ipinapakita sa amin araw-araw, kahit na maraming beses tayong nabibigo, kahit na maraming beses tayong lumalayo sa iyong mga landas. Ngayong umaga, Ama naming mahal, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa regalo ng bagong araw. Ang simpleng katotohanan kami ay gumising ngayong umaga, na ang aming mga puso ay tumitibok pa, na ang aming mga baga ay humihinga pa, na ang aming mga utak ay gumagana pa, ay patunay ng iyong walang sawang pag-aalaga at pag-ibig. Maraming mga tao kagabi, Panginoon, ang natulog ngunit hindi na nagising. Maraming mga tao ang umasa na makikita pa ang araw ngayong umaga, ngunit dinala mo na sila sa kawalang hanggan. Ngunit kami, sa aming hindi kapakipakinabang, sa aming kahinaan, ay binigyan mo pa rin ng pagkakataon. Salamat Panginoon, salamat sa bawat segundo ng buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa hangin na aming nilalanghap, sa pagkain na aming kinakain, sa tubig na aming iniinom, sa mga tahanan na tumatanggap sa amin, sa mga pamilyang pumapalibot sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay mula sa iyong kamay at kami ay lubos na nagpapasalamat. Ama, sa umaga na ito, kami ay lubos na nakakaramdam ng iyong presensya. Alam naming ikaw ay nandito sa gitna namin, hindi dahil karapat-dapat kami,
kundi dahil ipinangako mo sa iyong salita na kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, nandoon ka sa gitna nila. At ngayong umaga, Panginoon, marami kaming nagtitipon, hindi sa isang pisikal na lugar lamang, kundi sa espiritu at katotohanan. Mula sa iba't ibang mga sulok ng bansa, mula sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay, kami ay nagkakaisa sa harap mo na may iisang layunin, ang purihin ka, pasalamatan ka, at hingin ang iyong gabay at pagpapala para sa araw na ito. Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala mo ang aming mga pangalan, ang aming mga mukha, ang aming mga kwento, ang aming mga sugat, ang aming mga pangarap. Walang nakatago sa iyo. At sa kabuuan ng pagkilala na yan, ikaw pa rin ay nag-aalok ng walang kondisyong pag-ibig. Salamat, Ama. Salamat sa pagkilala na ganyan. Panginoon, ngayong umaga, nais naming pag-usapan ang tema ng pasasalamat. Hindi dahil ito ay isang magandang paksa lamang, kundi dahil kami ay naniniwala na ito ay ang susi sa pagbubukas ng aming mga puso sa iyong mga pagpapala. Alam naming sinimulan mo na tayo sa talatang ito mula sa 1 Thessalonica 5:18, kung saan sinabi mo sa amin na magpasalamat sa lahat ng mga bagay dahil ito ang iyong kalooban para sa amin sa Kristo Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming maintindihan ang lalim ng talatang ito. Ito ay hindi simpleng utos lamang na dapat naming sundin ng walang pag-unawa. Ito ay isang revelasyon ng iyong karakter at ng kung paano ikaw ay gumagalaw sa aming mga buhay. Kapag tayo ay nagpapasalamat, Panginoon, tayo ay kumikilala na ikaw ay soberano, na ikaw ay kumokontrol, at na kahit na hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari sa amin, nagtitiwala kami na ikaw ay may magandang plano. Ang pasasalamat ay hindi pagtanggi sa sakit o pagsubok, kundi ito ay pagkilala na kahit sa gitna ng mga ito, ikaw ay mabuti at ikaw ay may layunin. Ama naming mahal, kami ay tumatayo ngayong umaga bilang mga taong may mga limitasyon, mga taong may mga kahinaan, mga taong madalas na nabibigo. Minsan, Panginoon, mahirap magpasalamat. Minsan, ang mga sitwasyon sa aming buhay ay tila walang dahilan para sa pasasalamat. May mga pagsubok na tila hindi matapos-tapos. May mga sakit na tila hindi gumagaling. May mga problema sa pera na tila hindi nalulutas. May mga relasyon na tila hindi naaayos. At sa mga sandaling iyon, Panginoon, ang aming natural na reaksyon ay magreklamo, magtampo o mawalan ng pag-asa. Ngunit Ama, sa umaga na ito, kami ay humihingi ng tulong mula sa iyo. Turuan mo kaming magpasalamat kahit na hindi pa namin nakikita ang solusyon. Turuan mo kaming magtiwala kahit na ang landas ay madilim. Turuan mo kaming maniwala na ikaw ay gumagalaw kahit na ang aming mga mata ay hindi nakakakita ng ebidensya. Panginoon, bigyan mo kami ng puso ng pasasalamat na hindi nakabatay sa aming mga kalagayan, kundi sa iyong karakter na hindi nagbabago. Ama, nais naming magtakda ng mga tukoy na kahilingan ngayong umaga tungkol sa tema ng pasasalamat. Una, Panginoon, hinihiling namin na pag-alisang mo sa aming mga puso ang anumang karamihan o pagkakasaklaw ng pag-iingat. Sa mundo ngayong araw, Panginoon, ang kultura ay nagtuturo sa amin na palaging humanap ng higit pa, na hindi kailanman maging kontento, na palaging maghanap ng mas malaki, mas bago, mas maganda. At dahil dito, Panginoon, nawala na ang aming kakayahang magpasalamat sa mga simpleng bagay na mayroon na tayo. At tulungan mo kaming makita ang mga pagpapala na nasa harap na namin. Ang pamilyang umuuwi tayo, ang pagkaing nasa mesa, ang bubong na tumatakip sa amin, ang trabahong nagbibigay ng kita, ang kalusugan na nagbibigay daan sa amin na gumalaw. Panginoon, buksan ang aming mga mata sa mga simpleng pagpapalang ito na madalas nating itinuturing na karaniwan lamang. Pangalawa, Ama, hinihiling namin na turuan mo kaming magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok.
Ito ay isa sa pinakamahirap na aspeto ng pasasalamat, Panginoon, ngunit naniniwala kami na ito ay mahalaga. Kapag tayo ay dumaan sa pagsubok, Ama, hindi namin hinihiling na alisin ang sakit o balewalain ang tunay na hirap na nararanasan namin. Ngunit hinihiling namin na tulungan mo kaming makita kung paano ka gumagalaw kahit sa gitna ng mga ito. Salamat sa mga pagsubok na gumawa sa amin na mas malakas. Salamat sa mga sakit na nagudyok sa amin na lumapit ng mas malapit sa iyo. Salamat sa mga kabiguan na nagturo sa amin ng pagpapakumbaba. Salamat sa mga pagkakataon na nawala kami ng direksyon dahil ang mga ito ang nag-udyok sa amin na hanapin ang iyong mukha ng mas desperado. Panginoon, alam naming hindi mo pinadala ang mga masasamang bagay sa aming buhay. Ngunit naniniwala kami na kahit ang kaaway ay may planong masama, ikaw ay may kakayahang gawing mabuti ang lahat ng bagay para sa mga umiibig sa iyo. Pangatlo, Ama, hinihiling namin na ituro mo sa amin ang pagpapasalamat na hindi lamang emosyonal kundi praktikal. Ang pasasalamat, Panginoon, ay hindi dapat magtapos sa aming mga salita lamang. Dapat itong magreresulta sa aming mga gawa. Kung tayo ay tunay na nagpapasalamat sa iyo, dapat tayong mabuhay ng may pagkamapagpakumbaba, ng may kabutihan sa iba, ng may handa na pagbabahagi ng mga pagpapalang natanggap natin. Tulungan mo kaming maging mga taong nagpapasalamat hindi lamang sa iisang iglap ng umaga kundi sa buong araw, sa bawat interaksyon, sa bawat desisyon na ginagawa namin. Hayaan mo, Panginoon, na ang pasasalamat ay maging estilo ng aming buhay, hindi lamang isang aktibidad na ginagawa namin paminsan-minsan. Pangapat, Ama, hinihiling namin na gamitin mo ang pasasalamat upang baguhin ang aming mga puso at ang aming mga pananaw. Minsan, Panginoon, ang aming pananaw ay napakaliit. Nakikita lamang namin ang aming sariling mga problema, ang aming sariling mga pangangailangan, ang aming sariling mga kagustuhan. Ngunit kapag tayo ay nag-uumpisa sa pasasalamat, Panginoon, ang aming pananaw ay lumalawak. Nagsisimula tayong makita ang mas malaking larawan. Nagsisimula tayong makilala kung gaano karami ang mayroon tayo kumpara sa iba. Nagsisimula tayong makita ang iyong kamay sa bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, baguhin ang aming mga puso sa pamamagitan ng pasasalamat. Gawing kami ay mas mapagpakumbaba, mas maawain, mas mapagbigay at mas mapagmahal. Panlima, Ama, hinihiling namin na ang aming pasasalamat ay maging patotoo sa iba. Sa mundo na puno ng reklamo, pag-aalinlangan at negatibidad, naway maging kami ay mga taong kilala sa aming pasasalamat. Naway kapag ang mga tao ay nakikita kami, hindi nila nakikita ang perpektong buhay, kundi ang mga taong naniniwala na kahit sa hindi perpektong mga sitwasyon, ang Diyos ay mabuti at karapat-dapat ng pasasalamat. Gamitin mo kami, Panginoon, upang magdulot ng liwanag sa madilim na mundo. Gamitin ang aming mga buhay na puno ng pasasalamat upang mag-inspire sa iba na hanapin ka rin. Pang-anim, Ama, hinihiling namin na ang pasasalamat ay maging bahagi ng aming panalangin, hindi lamang ngayong umaga kundi araw-araw. Tulungan mo kaming magsimula ng bawat araw sa pagkilala ng iyong kabutihan. Tulungan mo kaming magtapos ng bawat araw sa pagbibilang ng mga pagpapalang natanggap namin. At kahit sa gitna ng araw, kapag tayo ay nahaharap sa mga hamon, tulungan mo kaming magpahinga at magpasalamat sa mga bagay na alam naming totoo tungkol sa iyo. Pampito, Ama, hinihiling namin na gawin mong ang pasasalamat ay magbukas ng mga pintuan ng pagpapala sa aming mga buhay. Alam naming ang pasasalamat ay hindi manipulasyon o paraan upang makakuha ng mas marami mula sa iyo. Ngunit naniniwala rin kami sa iyong salita na nagsasabi na ang mga nagpapasalamat ay nakakakuha ng higit pa dahil ang kanilang mga puso ay nakahandang tumanggap. Panginoon,
Buksan ang langit sa aming mga buhay. Ibuhos ang mga pagpapalang nakalaan mo para sa amin. At habang ikaw ay nagbibigay, tulungan mo kaming manatiling mapagpasalamat, hindi dahil sa mga regalo, kundi dahil sa nagbigay. Sa salita ng Diyos, makikita natin ang maraming mga halimbawa ng pasasalamat. Sa awit 100.4, sinasabi, pumasok sa kanyang mga pintuang may pasasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpapala, magpasalamat sa kanya at purihin ang kanyang pangalan. Panginoon, itinuturo mo sa amin dito na ang pasasalamat ay ang susi sa pagpasok sa iyong presensya. Hindi tayo pumapasok sa iyong presensya na puno ng mga reklamong, puno ng mga demand o puno ng sariling katwiran. Pumapasok tayo na may pasasalamat, na kinikilala na tayo ay hindi karapat-dapat ngunit pinagkalooban ng biyaya. Sa Filipos 4:6 sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Panginoon, ang talatang ito ay nagtuturo sa amin na kahit sa aming mga pangangailangan at mga alalahanin, ang pasasalamat ay dapat kasama. Hindi tayo dumarating sa iyo na puro hiling lamang. Dumarating tayo na may pasasalamat sa mga bagay na ginawa mo na, sa mga bagay na ginagawa mo ngayon, at sa mga bagay na gagawin mo pa. Sa Colossus 3:15-17, sinasabi, hayaan ang kapayapaan ni Kristo na maghari sa inyong mga puso na sa kanila kayo tinawag sa isang katawan at maging mapagpasalamat. Hayaan ang salita ni Kristo na manahan sa inyo ng sagana sa lahat ng karunungan, na nagtuturo at naguudyok sa isa't isa sa mga awit, mga himno at mga awit na espiritual na umaawit sa Diyos na may pasasalamat sa inyong mga puso. At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Panginoon, ang mga talatang ito ay naglalarawan ng isang buhay na puno ng pasasalamat. Hindi lamang sa mga espesyal na okasyon, hindi lamang kapag mayroon tayong mga kahilingan, kundi sa lahat ng ginagawa natin, sa bawat salita, sa bawat gawa. Ama, ngayong umaga, kami ay nangangako sa iyo. Nangangako kami na magsisikap na maging mga taong kilala sa pasasalamat. Nangangako kami na hindi lang basta magsalita ng pasasalamat, kundi mamuhay ito. Nangangako kami na kahit sa mga mahihirap na panahon, titingnan namin ang iyong kabutihan at magtitiwala sa iyong mga plano. Alam naming hindi ito magiging madali, Panginoon. Alam naming maraming pagkakataon na tayo ay bigo at makakalimutan. Ngunit hinihiling namin ang iyong biyaya at tulong. Hinihiling namin na ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pasasalamat. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo na siyang mag-uudyok sa aming mga puso na laging may pusong nagpapasalamat. Ngayong umaga, Ama, nais din naming magdala sa iyo ng aming mga panalangin para sa iba, sapagkat ang pasasalamat ay hindi dapat mag-isa. Kapag tayo ay tunay na nagpapasalamat sa iyo para sa mga pagpapalang natanggap natin, natural, nagugustuhin din nating ang iba ay makaranas ng mga pagpapalang iyon. Kaya't Panginoon, sa sandaling ito, kami ay nag-aalay ng intercessory prayer para sa aming mga pamilya, para sa aming mga kaibigan, para sa aming mga kapitbahay, at para sa lahat ng taong nahihirapan ngayong araw na ito. Ama, kami ay nanalangin para sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa bawat miyembro ng aming pamilya. Salamat sa mga magulang na nag-alaga sa amin, na nagsakripisyo para sa amin, na nagturo sa amin ng mga halaga at prinsipyo. Salamat sa mga asawa at asawang babae na kasama namin sa paglalakbay ng buhay, na sumusuporta sa amin sa mabuti at masama, na nagmamahal sa amin kahit alam nila ang aming mga kahinaan. Salamat sa mga anak na nagdudulot ng saya at layunin sa aming mga buhay kahit na sila rin ay nagdudulot ng mga hamon at responsibilidad.
Salamat sa mga kapatid na nakabahagi ng aming mga kwento, ng aming mga tawa at ng aming mga luha. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat pamilyang kinakatawan dito ngayong umaga. Ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa kanilang mga tahanan. Pagalingin ang mga sugat na dulot ng mga salungatan. Palakasin ang mga ugnayan na nanghihina. Protektahan ang mga pamilyang nahaharap sa mga hamon. At sa mga pamilyang dumaranas ng kagalakan, patuloy mong pagpalain at gabayan sila. Panginoon, espesyal naming dinadalangin ang mga magulang. Bigyan mo sila ng karunungan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa panahon na ito na ang mundo ay puno ng mga pagsubok at tukso, bigyan mo ang mga magulang ng kakayahang magturo ng mga tamang halaga ng pananampalataya at ng karakter. Pagalingin ang mga pamilyang sira. Dalhin mo ang mga ama na umalis pabalik sa kanilang mga pamilya. Tulungan ang mga inang mag-isa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Protektahan ang mga bata mula sa anumang kasamaan at pang-aabuso. At sa mga pamilyang hindi pa kumpleto, sa mga taong nag-iisa, ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ay ama ng mga ulila at tagapagtaguyod ng mga balo. Ama, kami rin ay nanalangin para sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kalusugan na mayroon kami ngayong araw. Marami sa amin, Ama, ay ginising ngayong umaga na walang sakit, na may lakas upang gumalaw, na may isipan na malinaw at may katawan na gumagana ng maayos. Salamat dahil hindi namin ito karapat-dapat, ngunit biyaya lamang ito mula sa iyo. Ngunit Panginoon, alam din naming maraming mga kapatid ngayong umaga ang may sakit, may mga nagdurusa sa mga malalang karamdaman tulad ng cancer, diabetes, sakit sa puso at iba pa. May mga nasa ospital, may mga naghihintay ng mga resulta ng medical tests, may mga natatakot sa kanilang kalagayan ng kalusugan. Panginoon, kami ay humihiling ng iyong kagalingan. Ikaw ang Diyos na gumagaling. Ikaw ang great physician. Hipuin ang bawat katawan na may sakit, pagalingin ang mga namamaga, ayusin ang mga sirang bahagi ng katawan, alisin ang mga tumor, ang mga infection, ang mga chronic conditions. Panginoon, naniniwala kami sa himala, naniniwala kami na walang imposible sa iyo. Kaya't hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na pagalingin mo ang mga may sakit. Para sa mga taong dumaranas ng mga mental at emosyonal na hamon, Panginoon, kami rin ay nanalangin. Sa mundong ito na puno ng stress, anxiety at depression, maraming mga taong nahihirapan sa kanilang mental health. Panginoon, hipuin ang kanilang mga isip, bigyan sila ng kapayapaan na lampas sa unawa, alisin ang mga takot na walang basehan, ibalik ang kanilang joy at hope. Ipadala mo ang mga taong tutulong sa kanila, mga profesional na gabay nila sa proseso ng kagaling. At alisin, Panginoon, ang stigma tungkol sa mental health upang ang mga tao ay hindi matakot na humingi ng tulong kapag kailangan nila ito. Ama, kami rin ay nanalangin para sa kalayaan ng mga nakagapos. Maraming mga tao ngayong araw, Panginoon, ang nakagapos sa iba't ibang uri ng pagkakaalipin. May mga nakagapos sa addiction, sa drugs, sa alcohol, sa gambling, sa pornografya, sa social media at sa iba pang mga bagay na sumisira sa kanilang buhay. May mga nakagapos sa bitterness at hindi pagpapatawad dahil sa mga nasaktang naranasan nila. May mga nakagapos sa takot, sa worry, sa anxiety na pumipigil sa kanila na mabuhay ng masaya at produktibo. May mga nakagapos sa mga toxic relationships na patuloy na sumisira sa kanilang self-worth. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kalayaan. Sinabi ni Jesus na kung sino ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Kaya't hinihiling namin ngayong umaga sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na palayain mo ang lahat ng nakagapos. Putulin ang mga kadena ng addiction. Alisin ang mga tanikala ng bitterness. Wasakin ang mga pader ng takot at bigyan ang mga taong ito
ng bagong simula, ng bagong pag-asa at ng bagong buhay sa iyo. Panginoon, kami ay nanalangin para sa mga specific na sitwasyon na kinakaharap ng mga taong nanonood ngayong umaga. May mga taong dumaranas ng financial difficulties. Ang kanilang mga utang ay tumataas, ang kanilang income ay hindi sapat, ang kanilang future ay tila walang sigurado. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng provision. Ikaw ang nag-aalaga sa mga ibon at mas mahalaga kami sa ibon. Kaya't hinihiling namin na magbukas ka ng mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Magpadala ka ng mga unexpected blessings. Turuan sila ng wisdom sa paggamit ng pera. At higit sa lahat, ipaalala mo sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material possessions kundi sa relasyon natin sa iyo. May mga taong walang trabaho o ang kanilang trabaho ay hindi satisfying o hindi sapat. Panginoon, dalhin mo sila sa tamang oportunidad. Bigyan sila ng skills at qualifications na kailangan nila. Buksan ang mga pinto na nagsasara. At sa proseso ng paghihintay, bigyan sila ng patience at faith na magtiwala sa iyong timing. May mga taong dumaranas ng mga problema sa kanilang relationships. May mga mag-asawa na nag-aaway, may mga pamilyang hindi magkasundo, may mga kaibigan na nag-away. Panginoon, dalhin mo ang healing at reconciliation. Turuan ang mga taong ito na magpatawad, mag-communicate ng maayos at magmahal ng walang kondisyon. Ibalik ang trust na nasira, pagalingin ang mga sugat na dulot ng mga salita at gawa. At kung may mga relationships na dapat nang matapos dahil toxic na, bigyan mo ng lakas ang mga taong ito na gumawa ng mahihirap na desisyon. May mga taong dumaranas ng spiritual drought. Pakiramdam nila ay malayo ka, hindi ka tumutugon sa kanilang mga panalangin at nawala na nila ang passion para sa iyo. Panginoon, hindi ka nawawala. Ikaw ay palaging nandyan. Kaya't hinihiling namin na i-revive mo ang kanilang spirits. Palakasin muli ang kanilang faith. Ipaalala mo sa kanila kung bakit sila sumampalataya sa iyo sa una. At dalhin mo sila sa mas malalim na intimacy sa iyo. Ama, kami rin ay nanalangin para sa aming bansa. Salamat Panginoon sa bansang ito na ating tahanan. Salamat sa mga magagandang tanawin, sa mayamang kultura, sa mga taong may mabubuting puso. Ngunit Panginoon, alam din naming ang aming bansa ay may maraming problema. May korupsyon sa gobyerno, may kahirapan sa maraming komunidad, may injustice na nangyayari sa vulnerable sectors, may moral decay na nangyayari sa lipunan. Panginoon, hinihiling namin ang iyong intervention. Ibalik mo ang aming bansa sa iyo. Itayo ang mga leaders na may takot sa iyo, may integridad at may genuine concern para sa mamamayan. Alisin ang mga corrupt officials. Protektahan ang mahihina at api mula sa abuse at exploitation. At ipaalala mo sa aming lahat na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa individual na level, sa bawat isa sa aming mga puso. Panginoon, kami ay nanalangin para sa mga nasa autoridad, para sa aming presidente, para sa mga senador at kongresista, para sa mga mayor at governors, para sa mga judges at law enforcers. Bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Gabayan mo sila sa paglikha ng mga batas at policies na makakabuti sa mamamayan. Protektahan mo sila mula sa tukso ng power at pera at gawing sila ay mga servants ng tao, hindi masters. Ama, kami rin ay nanalangin para sa iglesia, ang iyong katawan sa mundo. Salamat sa bawat lokal na kongregasyon, sa bawat denominasyon, sa bawat ministries na gumagawa ng iyong gawain sa mundo. Palakasin ang iglesia, Panginoon, pagalingin ang mga division at conflicts, dalhin ang unity sa diversity. Protektahan ang iglesia mula sa false teachings at false prophets. Itayo ang mga pastors at leaders na may puso para sa iyo at para sa mga tao. At gawing ang iglesia ay tunay na light sa madilim na mundo, salt na nagaani ng lasa sa matabang mundo.
Panginoon, kami ay nanalangin para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa mga taong naniniwala na wala kang pakialam, na ikaw ay hindi totoo, o na sila ay hindi karapat-dapat ng iyong pag-ibig. Panginoon, ipakita mo ang iyong sarili sa kanila. Ipadala mo ang mga taong magbibigay ng testimony tungkol sa iyo. Gumawa ka ng circumstances na mag-uudyok sa kanila na hanapin ka. At kapag sila ay handa ng sumampalataya, bigyan mo sila ng lakas na tumanggap ng salvation na inaalok mo sa pamamagitan ni Jesus. Ama, nais din naming manalangin para sa komunidad na ito, para sa bawat tao na nanonood, nakikinig o makikibahagi sa panalangin ito sa anumang paraan. Salamat sa bawat isa sa kanila. Salamat sa kanilang dedikasyon, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagnanais na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. Panginoon, pagpalain ang bawat isa. Dalhin sila sa mga specific na blessings na kailangan nila ngayong araw. Protektahan sila mula sa kasamaan. Gabayan sila sa kanilang mga desisyon. At gamitin mo sila upang maging blessing sa iba. Ngayon, Ama, nais din naming magsalita tungkol sa praktikal na aspeto ng buhay, ang provisyon at trabaho. Alam naming ikaw ay isang Diyos na nag-aalaga ng aming physical needs, hindi lang spiritual. Kaya't sa umaga na ito, kami ay hinihiling ang iyong provision sa bawat aspeto ng aming buhay. Panginoon, para sa mga taong nag-aalala tungkol sa pagkain sa kanilang mesa, sa bayad ng kanilang bills, sa tuition ng kanilang mga anak, sa mortgage o rent ng kanilang bahay, hinihiling namin na ikaw ay mag-provide. Ikaw ang Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Ipinangako mo sa iyong salita na hindi ka pababayaan ang matuwid at ang kanilang mga anak ay magpapalimos ng tinapay. Kaya't naniniwala kami sa pangakong iyon, Panginoon. Mag-provide ka sa mga needs ng iyong mga anak. Magbukas ka ng mga pintuan na tila nagsasara. Magpadala ka ng unexpected opportunities at turuan mo kami na magtiwala sa iyo hindi lang para sa today, kundi para sa bukas at sa future. Panginoon, para sa mga taong walang trabaho, para sa mga fresh graduates na naghahanap ng unang work, para sa mga nagsara ang company, para sa mga terminated or laid off, hinihiling namin ang iyong intervention. Dalhin mo sila sa tamang trabaho, sa tamang panahon. Bigyan sila ng favor sa mga interviews, pagalingin ang kanilang resume at credentials. At sa proseso ng paghihintay, bigyan sila ng peace at assurance na ikaw ay may plano at hindi ka nakakakaligtaan sa kanila. Yung para sa mga taong may trabaho ngunit hindi masaya, hindi satisfying, o hindi aligned sa kanilang calling at giftings, Panginoon, kami ay nanalangin. Gabayan mo sila kung dapat silang manatili o lumipat. Bigyan sila ng clarity tungkol sa kanilang career path. At kung ikaw ay tumatawag sa kanila sa ibang direction, bigyan sila ng courage na sumunod kahit na nakakakaba o risky. Panginoon, turuan mo rin kami ng wisdom tungkol sa pera. Sa kultura ngayon na nagpo-promote ng lifestyle inflation, ng instant gratification, ng utang para makuha ang gusto, tulungan mo kaming maging wise stewards ng resources na ibinigay mo sa amin. Turuan mo kaming mag-budget, mag-save, mag-invest, at higit sa lahat magbigay. Ipaalala mo sa amin na lahat ng mayroon kami ay mula sa iyo at dapat naming gamitin para sa iyong glory at para sa kabutihan ng iba. Ngayon, Ama, sa bahaging ito ng aming panalangin, nais naming gumawa ng mga prophetic declarations. Hindi ito dahil mayroon kaming kapangyarihan sa aming sarili, kundi dahil ipinangako mo sa iyong salita na ang mga sinabi natin sa faith ay may power. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nagdedeklara ng mga sumusunod sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Dinedeklara namin na ang araw na ito ay blessed. Mula sa oras na gumising kami hanggang sa oras na matulog kami,
Ang bawat minuto, ang bawat segundo ay puno ng iyong presensya, ng iyong favor at ng iyong blessings. Dinedeklara namin na ang araw na ito ay produktibo, na ang lahat ng gagawin namin ay magbubunga ng magandang resulta dahil ikaw ay kasama namin. Dinedeklara namin na sa araw na ito, walang masamang mangyayari sa amin. Gaya ng sinabi sa awit 91:10, walang kasamaan ang mangyayari sa iyo, walang salot ang lalapit sa iyong tolda. Protektado kami ng iyong mga anghel, saklaw kami ng iyong dugo. At kahit anong plano ng kaaway laban sa amin, hindi iyon magtatagumpay dahil mas malakas ikaw na nasa amin kaysa sa kanya na nasa mundo. Dinedeklara namin base sa Jeremias 29:11 na ikaw ay may mga plano para sa amin, mga plano para sa kaginhawahan at hindi para sa kapahamakan, mga plano para bigyan kami ng kinabukasan at pag-asa. Kaya't naniniwala kami na ang bawat hakbang na gagawin namin ngayong araw ay bahagi ng iyong divine plan. Kahit hindi namin maintindihan ang lahat, nagtitiwala kami na ikaw ay gumagawa para sa aming kabutihan. Dinedeklara namin base sa Filipos 4:13 na lahat ay kaya naming gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa amin ng lakas. Kaya't anumang hamon ang haharapin namin ngayong araw, naniniwala kami na may lakas kaming lampasan ito. Anumang takot ang bumabalisa sa amin, may tapang kaming harapin ito. Anumang impossibility ang nasa harap namin, may pananampalataya kaming makita ito na naging possible. Dinideklara namin, base sa Isaiah 54:17, na walang sandata laban sa amin ang magtatagumpay, at ang bawat dila na tumutukoy laban sa amin ay hahatulan namin. Kaya't anumang negative words, anumang curses, anumang evil plans, dinideklara namin na walang kapangyarihan sa amin dahil protektado kami ng covenant ng dugo ni Jesus. Dinedeklara namin base sa 2 Corinto 5:17 na tayo ay bagong nilalang sa Kristo. Ang luma ay lumipas na, narito ang bago ay dumating na. Kaya't hindi na kami gapos ng aming past mistakes, ng aming past failures, ng aming past identity. Tayo ay redefined ng Kristo, remade at repositioned para sa kanyang purposes. Dinedeklara namin base sa Roma 8:37 na sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga nagwawagi sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Hindi lamang tayo survivors, tayo ay victors. Hindi lamang tayo umaasa na makakadaan, tayo ay naniniwala na tayo ay dadalhin sa lugar ng triumph at glory. Dinedeklara namin base sa Juan 10:10 na dumating si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Kaya tinatanggihan namin ang mentality ng scarcity, ng kawalan, ng limitation. Tinatanggap namin ang buhay na sagana, puno ng joy, puno ng peace, puno ng purpose. Dinedeklara namin base sa Mateo 6:33 na dahil hahanapin namin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng mga bagay na kailangan namin ay idadagdag sa amin. Kaya't naniniwala kami na habang ang aming priority ay ang Diyos, siya ay mag-aalaga ng lahat ng aming needs. Dinedeklara namin base sa 1 Juan 4:4 na mas dakila siya na nasa atin kaysa sa kanya na nasa mundo. Kaya't anumang demonic forces, anumang evil spirits, anumang negative influences, dinedeklara namin na mas malakas ang Diyos na naninirahan sa amin at protektado kami ng kanyang kapangyarihan. Dinedeklara namin na ang aming mga pamilya ay blessed at protektado. Ang aming mga tahanan ay puno ng pag-ibig, unity at presensya ng Diyos. Ang aming mga anak ay lumalaki sa karunungan at sa pabor ng Diyos at ng tao. Ang aming mga relasyon ay lumalaki sa intimacy at trust. Dinedeklara namin na ang aming kalusugan ay restored at maintained. Ang aming mga katawan ay mga templo ng Espiritu Santo at inaasikaso ng Diyos mismo. Ang bawat cell, bawat organ, bawat sistema ay gumagana perfectly according sa divine design. Dinedeklara namin na ang aming mga pangarap at visions ay magiging katotohanan.
Ang mga imposible ay magiging possible. Ang mga delayed ay magiging fulfilled sa tamang panahon ng Diyos. Sa pagtatapos ng aming panalangin ngayong umaga, Ama naming mahal, nais naming bumalik sa pasasalamat. Salamat Panginoon sa walang kapantay na pribilehiyong ito na makausap ka, marinig ka at maramdaman ang iyong presensya. Salamat sa pagtugon mo sa aming mga panalangin kahit bago pa man namin ito sambitin. Salamat sa iyong patience sa amin, sa iyong forgiveness kapag kami ay nagkakamali, sa iyong guidance kapag kami ay nalilito. Salamat sa bawat blessing, maliit man o malaki, na iyong ibinigay sa amin. At salamat na ang pinakamataas na blessing na natanggap namin ay ang salvation sa pamamagitan ni Hesukristo, ang iyong anak. Ngayong umaga, Ama, kami ay nag-aalay ng mga susunod na oras ng araw na ito sa iyo. Ang bawat gawain na gagawin namin para sa iyong glory. Ang bawat taong makakausap namin, makita namin ang iyong mukha sa kanila at tratuhin sila ng kindness at respect. Ang bawat desisyon na gagawin namin, gabayan mo kami ng iyong wisdom. Ang bawat challenge na haharapin namin, bigyan mo kami ng strength at courage. At ang bawat blessing na matatanggap namin, ipaalala mo sa amin na magpasalamat at magbahagi sa iba. Panginoon, hinihiling namin na manatili mo kaming aware sa iyong presensya buong araw. Sa gitna ng busy schedules, sa gitna ng traffic, sa gitna ng trabaho, sa gitna ng household chores, ipaalala mo sa amin na ikaw ay nandyan, na ikaw ay interested sa bawat detalye ng aming buhay, na ikaw ay available anumang oras na kailangan namin ka. Ama, hinihiling namin na ang epekto ng panalangin ito ay hindi magtapos ngayong umaga. Dalhin namin ang espiritu ng pasasalamat, ng pag-asa, ng faith sa buong araw. At kapag ang gabi ay dumating, tulungan mo kaming magbalik tanaw sa araw at makita ang iyong kamay sa bawat pangyayari, sa bawat encounter, sa bawat karanasan. Panginoon, muli naming irecommit sa iyo ang aming mga sarili. Nangangako kami na magsisikap na mabuhay ng worthy sa calling na natanggap namin. Nangangako kami na magiging witnesses ng iyong kabutihan at kapangyarihan. Nangangako kami na magiging instruments ng iyong pag-ibig sa broken world. Hindi dahil perpekto kami o because we have everything figured out, kundi dahil nagtitiwala kami na ikaw ay gumagalaw sa at sa pamamagitan namin. At ngayon, Ama, habang kami ay pagtatapos ng aming panalangin, kami ay humihingi ng iyong blessings. Pagpalain ang bawat taong nakinig sa panalangin ito. Pagpalain ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang ministry. Pagpalain ang kanilang paglalakbay ngayong araw. Protektahan sila sa kalsada, sa kanilang workplace, saan man sila magpunta. Pagpalain ang kanilang finances, ang kanilang kalusugan, ang kanilang relationships, at higit sa lahat, pagpalain ang kanilang walk sa iyo. Dalhin mo sila sa mas malalim na intimacy, sa mas matatatag na faith, sa mas passionate na paglilingkod. Ang lahat ng ito, Ama naming mahal, kami ay humihingi, nananalangin at naniniwalang aming natatanggap sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen at Amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, nais kong anyayahan kayong lahat na magbahagi ng inyong thoughts, inyong testimonies, inyong prayer requests sa comment section. Ang komunidad na ito ay hindi lamang tungkol sa panonood ng videos, kundi tungkol sa pagiging bahagi ng isang pamilya na sumusuporta sa isa't isa, nanalangin para sa isa't isa, at nagdiriwang ng mga victories ng isa't isa. Kaya't kung mayroon kayong kahit anong gustong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-comment. Babasahin namin, ipapanalangin namin at sasamahan namin kayo sa inyong journey. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihiling ko sa inyong lahat na pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell.
Sa ganitong paraan, hindi kayo makakaligtaan ng mga bagong videos, mga bagong panalangin, mga bagong encouragement na ibibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry na ito. Marami pa kaming mga napaplano, marami pang mga topics na gusto naming pag-usapan, marami pang mga blessings na gusto naming ibahagi sa inyo. Kaya't maging parte ng pamilyang ito at samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito. At sa mga taong regular na nanonood, regular na nanalangin kasama namin, salamat sa inyong walang sawang suporta. Salamat sa inyong mga comments, sa inyong mga prayers, sa inyong pagbabahagi ng videos na ito, sa inyong mga kaibigan at pamilya. Dahil sa inyo, ang ministry na ito ay lumalaki, mas maraming taong naabot, mas maraming buhay na nababago. Kaya't patuloy ninyo kaming suportahan, patuloy ninyong ipanalangin ang ministry na ito, at patuloy tayong magtulungan na magdala ng gospel at ng pag-asa sa broken world. Ngayong araw, mga kapatid, umuwi kayo sa inyong mga tahanan na may pusong puno ng pasasalamat. Umuwi kayo na may pag-asa sa inyong mga puso. Umuwi kayo na may assurance na ang Diyos ay kasama ninyo, na Siya ay nag-aalaga sa inyo at na Siya ay may magagandang plano para sa inyong buhay. At anuman ang mangyari ngayong araw, maalala ninyo na hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ang Diyos, kasama ninyo ang komunidad na ito, at sama-sama tayong maglalakbay tungo sa mas mataas na calling na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang Panginoon ay sumainyo, magpalain niya kayo at ingatan niya kayo, paliwanagan niya kayo ng kanyang mukha at mahabag sa inyo, itaas niya ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat at naway ang araw na ito ay puno ng mga pagpapala mula sa langit. Hanggang sa muli mga kapatid, mahal namin kayo at ipinagpapatuloy namin na ipanalangin kayo. Paalam at God bless.